time check, 2:47 p.m. Japan time. Bali nanganak ako before lunch. Tapos, okay naman so far yung paglabas ni baby. Actually, hindi nga ako masyadong nahirapan kasi parang nakadalawa-tatlong iri lang ako. Para lang siyang, alam mo yun, matigas na gems. Pero yung labor, mas nahirapan ako kay Dayron kasi yung kay Dayron, inabot ako ng 11 hours na talagang sobra yung sakit. Ewan ko lang kasi dahil pangalawa na kaya siguro medyo naka-adapt na ako. Alam ko na i-expect ko kaya parang hindi na rin siya ganun kahirap sa akin. Actually, last night pa lang ng 11 p.m. humihilab na siya. Hihilab siya tapos sobrang tagal na wala. So makakatulog ako. Tapos meron ulit. Tapos makakatulog ako ulit. Ganyan. Tapos, mga bandang 1 a.m. ata siguro yun. Parang mayat-maya na yung toilet ko. Talagang naiihi ako tapos kada tatayo ako sobrang tigas ng chat ko. Parang hirap na ako maglakad kada tatayo ako. So parang feeling ko, sabi ko, labor pain na siguro yun. Pero yung ano niya, yung interval niya, malalayo pa. Buti na lang din, nakisama kagabi si Dayron kasi natulog siya katabi yung daddy niya. And hindi siya lumipat sa akin ng madaling araw. So, until naramdaman ko yung sakit, libreng-libre ako makapag-toilet. Tapos, since parang feeling ko nga naiistorbo ko sila kasi kada papasok ako ng kwarto, lalabas ako ng kwarto, babalik ako sa bed, parang naiistorbo ko yung tulog nila. So, meron kasi kaming sofa bed sa may sala. So, yun na yung nilatag ko, doon ako humiga. Tsaka parang hindi na rin masyadong malayo yung ilalakad ko kasi nga kada tatayo ako, tumitigas na yung tiyan ko. Pero pag nakahiga ako, nababala. So, parang nisip ko parang, baka hindi pa talaga siya yung talagang manganganak ako, parang gano'n. Tapos, ayun, sorry, kinat ko kasi hirap akong umubo. Ang sakit nung tahi ko sa baba. May episiotomy kasi ako konti. Kasi may konting kinat sa akin para malabas si baby. Anyway, yun na nga. Di naglatag ako. Doon ako natulog. Tapos maya-maya si mami. Siguro, umiyak kasi si Dayron. Parang naalimpungatan siya. Pag naalimpungatan kasi siya, usually umaakit siya sa akin sa bed. Tatabi siya sa akin. Nagkataon, si mami ko yung nasa bed. Akala niya ako. So ngayon, pag lipat niya sa bed, siguro nalaman niya na hindi ako yun. Mas lalo siyang umiyak. Tapos parang na-feel ni Jason na, bakit hindi tumitigil si Dayron? Ganyan-ganyan. Pag mami niya yung titigil na yun, ganyan-ganyan. Tapos nung time na yun, tumayo na rin si mami kasi siguro nalaman niya na nawala ako sa tabi niya. Tapos si Jason din, maya-maya naririnig niya na kinakausap ako ni mami. So alam niya na may something. Sabi ni mami, ba't nandyan ka? Sabi niya, sabi ko, kasi humihilom na yung tiyan ko. Sabi ko sa'yo, huwag ka magbubuhat masyado eh. Sabi niya, kasi binubuhat ko pa rin talaga si Dayron kapag ka nagmumuryot, kapag nangungulit, ganyan. Kasi parang paramdam ko, kayak pa naman, okay pa naman. Parang ganun. Tapos, di inaaya ako na naghihilab siya, mawawala siya. Tapos parang lumalapit na yung interval niya, parang nagiging every 20 minutes na. Tapos talagang yung kirot niya, yung labor pain na talaga na naramdaman ko kay Dayron na talagang ang sakit, yung talagang mapapahinto ka na sa mga ginagawa mo. Mapapakapit ka na kung saan, parang gano'n. So, nag 20 minutes, tapos every 15 minutes, ganyan. Sabi ko, hintayin ko nang mag-umaga kasi ayoko naman tumawag ng madaling araw. Medyo matagal pa naman yung interval kasi usually talaga ang kinoconsider nila na interval is 10 minutes, every 10 minutes. Tapos, siguro mga bandang 5 a.m. siguro, tumawag na ako dito sa clinic. Tapos sinabi ko na meron akong contractions every 15 to 20 minutes. Yun, in-explain ko na simula 1 a.m. ganito, tapos simula 3 a.m. naging every 15 minutes na, ganyan. Tapos parang, wala pa rin akong bloody show, hindi pa rin nag-rupture yung bag of water ko. Kumbaga, talagang yung pain lang. So sabi ganun ng nurse, i-monitor mo muna after 1 hour kung liliit pa yung interval niya or magiging same interval pero lumalakas yung pain, sabi niya. Sabi ko, okay. So mga bandang 6, So mga after namin ibaba, naligo na ako. So para hindi pa ganun talagang kasakit. Naligo na ako, ayos na ako. Actually, habang naliligo ako, naglagay na ako ng upuan sa banyo kasi hindi ko na kaya tumayo na matagal kasi nga tumitigas na sobra pag nakatayo ako. Yun. Tapos, after ko na maligo, sabi ko na kay Jason na huwag na siya pumasok kasi supposed to be may duty siya ngayon. Kasi nararamdaman ko na nga na manganganak na ako today. Tapos, sabi ko mag-breakfast na siya, mag-ayos na siya, ganyan-ganyan. Good thing na ayos ko na yung mga bag, yung mga kailangan namin ni baby. Para bibit-bitin na lang. Actually, plano ko talaga mag-drive pa ako hanggang dito. Kaya lang parang naisip ko na baka masaktuhan ako habang go. Biglang mag-contract, hindi ako maka-andar. So parang syempre, safety first. So nag-taxi na lang kami ni Jason papunta dito. Tapos, pagdating namin dito, inai ako. 4.5 to 5 cm na akong naka-open yung service ko. Pero yung head ni baby, mataas pa. So parang in-admit na ako. Tapos, in-encourage na lang ako maglakad-lakad para mas mapabilis daw. Yun nga, parang in-anticipate na nila na before 12, mga anak na ako. Tapos kinabitan na nila ako ng mga monitor, ganyan. And then, after
kung kumain ng breakfast. Pinalipat na nila ako dun sa table. Tapos sakto naman, yun na rin yung time na parang halos every 3 minutes na ata yung contractions niya. Tapos sobrang sakit na talagang napipiga ko rin kami ni Jason. Tapos ilang nurse na silang humahagod sa balakang ko kasi sobrang sakit na parang makahati, ganyan. Pero syempre, since nagtrabaho ako sa delivery room before, and yun nga, alam ko naman na nanganak na ako kay Leron. So, hindi ako yung tipo na yung sumisigaw, ganyan, yung nag-hysterical. Talagang nakakaya ko pa siya na hingang malalim, exhale, gano'n. Talagang nakakaya ko pa siya. Tapos, parang siguro mga bandang past 10 yata yun, ganyan. Wala pa rin akong bloody show. Actually, pag inaiin nila ako, may konting dugo, pero wala yung katulad kay Leron talaga na dire-diretsong dalak ng dugo talaga. Tapos, nung inaiin niya ako, parang, before noon, siguro parang an hour before noon, inaiin niya ako, parang nag 5 to 6 cm, sabi niya. Tapos, since, syempre, nagtrabaho ako sa delivery room, so may technique kami doon na pag left side lying, mas mabilis bumaba si baby. So, talagang naka-side lying lang ako kasi, naka-left side lying lang ako kasi mas na ko rin yung pain pag ganun. Mas natotolerate ko kaysa yung talagang ganitong higa na flat, na parang nai-stretch yung legs ko, tapos parang nai-stretch yung chan ko, parang, alam mo yun, parang hinihila ako, lalong sumasakit, parang ganun. Tapos, dumating na sa point na, yung parang naiiri na ako, na, yung hindi ko naman sinasadya, pero pag humihilab siya, parang napapairi na ako. So, yun, alam ko na, ayun na si baby, lalabas na si baby. Kahit hindi pa pumuputok yung bag of water ko, ganyan. Alam ko na palabas na siya nun, kasi, talagang, hindi ko mapigilan na talagang umiri na, parang gano'n. Kasi, pinrep na nila ako, ganyan, tinawag na nila si doktor, ganyan. Yun, pagkakita ni doktor, okay na niya na ako, na-disinfect niya na yung sa baba. Ayun, parang sabi, yung sa pag humilab ulit, yung pinakamasakit, umiri ka na parang jejebs, parang ganun. So, yung nagbigay sila ng go signal, ayun na, umiri na ng bonggal lola mo. Siguro mga 2 to 3 times lang, lumabas na si baby Chelsea. Yun. Actually, paglabas niya, paglabas ni Chelsea, compared kay Leron, talagang ngaw-ngaw yung iyak niya. So, talagang so parang feeling ko na, okay na ako, nakampante na ako, parang, okay na si baby, nakalabas na siya, ganyan. Although, pagkatingin ko sa kanya, ang liit niya lang talaga, kasi 37 weeks lang siya. Same sila na kuya niya, same sila ni Leron, pero si Leron, nung 37 weeks, parang medyo mas malaki siya, dahil siguro lalaki, and mas mabigat siya. Nung tinimbang si Leron noon, nag-weigh siya ng nasa 3,000 grams more. Parang 3,068 grams, kung di ako nagkakamali. Which is si Chelsea, nasa 2,750 grams lang. Ang liit niya talaga, ang gaan niya pa, ganyan. Tapos syempre piniprep siya, nakikita ko siya nandun sila sa gilid. Nandun yung warmer, ganyan. So habang ako, tinatahi ako, ganyan. And guess what, wala namang bago sa akin. Kahit noon, ang dami ko ring bleeding. Hindi ko alam, parang hindi masyadong maganda yung, pag-recover ko sa ganyan. Kasi, lumalambot yung, yung uterus ko after ko manganak. Pero kay Leron, hindi naman ako umabot sa point na nakatatlong swero ako. Ngayon, parang nakapangatlong swero na ako. Na may contract ng uterus. Plus, pinainom pa nila ako ng tablet kanina. Kasi, ang dami talagang bleeding. Tapos yung last check-up ko din, actually, naka 3 cycles ako ng tawag dito, ng iron. Kasi, ang baba ng hemoglobin ko. Yun. So, parang yun yung nakikita problem sa akin. Pero so far, wala naman akong masama yung pakiramdam, nahihilo, or whatsoever. And yung temperature ko medyo tumataas. Nag-start ako na 36.9, ngayon nasa 37.5 na ako. Pero siguro dahil nga sa pagod, sa pag-ire, sa ganyan, syempre naman ka ng energy mo, ganyan. So sabi sa akin, pag umakit daw ng 38, isaswab ako. Ayun. Tapos, yun nga, inayos na nila si Chelsea sa gilid. So, nung kinabitan siya ng SpO2 monitor, which is yung nagre-regulate ng oxygen level niya, nakikita ko nagda-drop. Nagda-drop siya up to 80, 87, 85, ganyan. So, suction sila ng suction. Ang dami nilang nakukuha. Tapos kapag tinatagilid nila si Chelsea, ang daming lumalabas na parang, siguro nakainom siya ng amniotic fluid, ganyan. So, akala ko magiging okay kasi chinek naman ni doktor yung heart niya, pinakinggan yung heart niya. Ganyan. Nung una, ang sabi nung nurse, yung right side ng lung niya, hindi masyadong clear yung pagdinig niya na may pumapasok na air. Yun yung unang sabi niya. Tapos, nung after nila mag-suction, biglang sabi niya na, naging okay naman, nag-improve. Tapos bago din umalis si doktor, sinaction niya din ulit. Tapos niya, parang chinek niya rin, dinouble check niya. Sabi niya, parang ilalagay lang muna siya sa parang incubator na i-oxygen siya for 1 day at 1 liter per minute daw.
Tapos, check daw nila kung mag-i-improve. Pero sabi niya, so far, parang wala. Sabi niya, wala naman ako nakikitang serious problem, sabi niya. Tapos, di okay na. Dinala na nila si Leron sa nursery. Ako, kumain ako ng lunch. Tapos, nilipat na nila ako dito sa kwarto. Ganyan. Tapos, maya ako matok si doktor. Maya ako matok si doktor. Tapos, so akala ko, i-check lang niya yung bleeding ko kasi nga, ang dami ko nga bleeding. Tapos, sabi niya, gusto niya daw ipa-check si Chelsea sa pedia specialist, which is wala dito sa lugar namin. So sabi niya, sabi niya ililipat natin si baby sa malaking hospital, papacheck natin sa pedia specialist, tapos hintayin natin kung ano yung sasabihin nila. Sabi niya ganun. Since, syempre kapapanganak mo lang, hindi ka makakapag-asikaso, sabi niya ganun. Okay lang. Kasi pinauwi na nila si Jason 1 hour after kumanganak. Kasi nga, mahigpit sila sa COVID protocol. So parang pinayagan lang nila si Jason mag-assist sa akin habang nagle-labor ako. And hanggang sa mga anak ako, pero after 1 hour, pinauwi na rin nila si Jason. So, nakauwi na si Jason noon. Actually, napatulog pa nga niya si Leron. And then, sabi niya, kung pwede lang pabalikin mo yung asawa mo, sabi niya, kasi siya na lang ang mag-aasikaso ng mga kailangan ni baby, sabi niya gano'n. Pero may sasama naman sa kanya nurse, sabi niya, itatravel nila si baby via ambulance. Tapos tinanong niya kung nakakapag-drive si Jason, sabi ko, hindi. So, sabi niya, yung papunta, okay lang na sumabay siya sa ambulance, pero yung pauwi, hindi na, sabi niya. So, kailangan niya ng parang mag-commute or siya nang bahala kung paano gagawin niya para makauwi. Basta kailangan. Kasi parang feeling ko mag-endorse lang yung nurse, aalis na siya. And then, yung other, mga procedure, feeling ko si Jason na lang yung gagawa. Kaya siguro hindi na siya makakasabay pabalik dito. Yun. So, ang explanation ni doctor is, ang bilis ng paghinga niya compared sa regular na yung talagang inhale-exhale ng bata. And, yung oxygen level niya is hindi tumataas. I mean, kunwari, i-off nila yung oxygen, babagsak siya ulit. Pag in-oxygen nila, okay. Tapos pag in-off nila, babagsak ulit. So parang, iniisip ni doktor na parang, it's either transient takip niya, or baka nakainom siya ng amniotic fluid which sa lungs niya. Kasi syempre, 37 weeks lang siya. Kumbaga, kung i-compare, hindi din ganun ka-mature yung mga organs niya. Ganun. Compared sa talagang lumabas ng due date, ganun. So, syempre, bilang nanay, hindi natin may iwasan na mag-alala, mag-isip na iisipin mo na sana kung mas nag-ingat ako or mas nagpahinga ako, baka doon ako sa due date ko talaga manganganak, which is mas okay sana siyang lumabas, ganyan. Kasi baka ngayon hindi pa favorable yung outside environment para sa kanya. Baka nahihirapan siya mag-adjust, ganun. Pero, nagpipray ako and naniniwala ako na magiging okay siya, na makakalabas siya agad. Although, sinabihan ako ng doktor na hindi niya mapapromise na pag na-discharge ako, madi-discharge din agad si baby. Sabi niya, until ma-diagnose kung ano yung problema, dun lang malalaman kung gaano katagal si baby dun magsistay. So, ang layo nun. Pero okay lang. Pag na-discharge ako, willing akong mag-commute or i-drive para araw-araw ko siyang madalaw. Alam mo yun? Kasi hindi ako makakapagpa-breastfeed dahil nga nandun siya. Sabi naman ng nurse, pwede ako mag-pump and then meron magta-transfer ng breast milk ko doon. Pero syempre, di ba, iba yung feeling na pinapadede mo yung baby mo na sa'yo talaga, ganyan. Kasi parang naisip ko si Leron noon, oh my gosh. Parang naisip ko si Leron noon, kung ikukumpara kay Chelsea, parang kasi hindi gano'n kaganda yung response ni Leron nung paglabas niya kasi hindi siya agad umiyak. Bluish siya. Kailangan pang i-massage yung i-rub yung likod niya para lang umiyak siya. Si Chelsea paglabas niya, ang ganda ng iyak niya. Pinkish na agad yung color niya. Bukod sa maliit siya, parang wala akong nakikita problem. Siyempre bilang nanay, hindi mo maaalis na isipin na baka may nagawa ako nung nagbubuntis ako or, oh my God, sorry po. Sorry. Hormones pa to, hormones. Basta alam ko magiging okay siya. Eh, hindi siya natatagal dun sa madi-discharge agad siya. Alam ko magkakasama kami agad. And I'm looking forward na mapadede ko siya agad. Ayun. So, ngayon, kahit gusto kong matulog, kahit pagod na pagod ako, kahit gusto kong magpahinga, yung isip ko napakaraming tumatakbo na. Ano mangyayari kay baby girl? Plus si Leron, hindi pa siya sanay kay mommy.
alam ko na-stress din siya kasi hindi niya kami nakikita, wala yung mami niya, daddy niya, si mama lang yun nandun. Ilang araw pa lang dito si mami sa Japan, pero one thing na talaga pinagpapasalamat ko rin kay Lord na yung dating ni mami is sakto siya. I mean, hindi siya napaaga, hindi siya napalit. Kasi kung napalit siya, wala siya dito, wala kami mapag-iiwanan kay Leiron. Sobrang mas mahirap para sa amin. So alam ko may reason lahat na nangyayari, and I trust God na at the end of the day magiging maayos lahat. Ayun lang. So kaninang mga bandang 2 o'clock yata, 2 PM, umalis si Jason tsaka umalis yung ambulance papunta doon sa hospital. So hindi ko alam kung gaano katagal aabutin yung biyahe nila, pero sabi ko kay Jason, once na mag-explain na yung doktor, gusto ko marinig. So hintay ko na lang yung tawag niya, and mag-update na lang ako ulit kung ano man yun. Sana good news yung marinig natin kay Jason. Ilang, and I hope na tulungan niyo ako mag-play para kay baby girl namin, na sana sasaan ba't magiging maayos din lahat. Yun. So balitaan ko na lang kayo ulit.